Makatitipid ang National Food Authority ng 17 milyong piso dahil lamang yan sa panibagong sistema ng paggamit ng sako para sa bigas na inani ng mga lokal na magsasaka. Ayon sa mga farmers group, malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa lumalaking gastusin sa taniman. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Problema ng mga magsasaka ang malaking gasto sa produksyon. Ayon sa mga magsasaka, sa sako pa lang talo na sila. Doble gastos raw kasi dahil may sako na ginagamit sa anihan at kapag ibebenta na, papalitan pa ng panibagong sako. Pagdating namin sa NFA, bodega, ay ipaparibag pa sa amin, panibago na naman. Panibagong gastos po yun. Kaya sa huli, halos wala na silang tubo. Alam nyo naman ang mga farmer, mga may pamilya kami, nagpapaaral kami lahat-lahat. Kaya nakikita natin na kami ang number one na sumisigaw ng tulong kasi kami yung naipit. Kaya't ganoon na lamang ang saya ng mga magsasaka nang sabihin ng pamunuan ng National Food Authority na isang sako na lamang ang gagamitin ng mga magsasaka at hindi na kailangang palitan sa bentahan. Up to 20% of our procurement, magiging sako na ng farmers, hindi na natin ililipat. So hindi nagagastos dito si NFA sa sako, and at the same time mababawasan yung handling cost. Yun ang napakaganda, mabilis ang transaksyon, less cost pa. Kasi may yung sako na namin, yun na mismo ang ikikilo nila. Ayon sa pamahalaan, aabot ng halos 17 million pesos ang matitipid sa ganitong paraan. 17 million yung ating masasave dyan in the next couple of months. But for next year, we envision mga 215 million ang ating matitipid. Ayon sa NFA, ang matitipid ay malaking bagay para mabawasan ang lugi ng ahensya nang sa gayon ay maipagpatuloy ang mga programa nito. Samantala, inanunsyo ng Department of Agriculture ang bintahan ng murang bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Luzon. Starting tomorrow, we will be selling 43 pesos yung ating Rice for All program. We will be adding 21 new additional sites beginning tomorrow. Sa datos ng DA, umabot na sa halos 142,000 ang nakinabang ng mga Pilipino sa murang bigas na hatid ng kadiwa ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.